is a glory to glory. So when we say glory to glory, dili lang magpabilin aning a glory, but we are leveling up for the Lord. Amen? Amen. God is good. And all the time, God is good. So nakita ninyo ato ang decoration karon nga kabuntagon. Unsay klaro ani nga picture para sa inyo ha. So we have heaven and hell. Impyerno ug ang langit. And here comes the entrance. O na entrance. Mupili mo karon asa mga destinasyon gusto mo adto. Og papilion mo karon kabalo jud ko walay mo pili diri nga moadto siya impyerno. Amen. Even ang hubog pangutan-on na nimo gusto naglangit. Amen. And each one of us really wants to be in heaven. Amen. Our topic this morning is, I know, balik-balik na gyud ni siya nga topic. Siguro pagka-save nato, sa una pa, pila na nato madungog. Pero mo nang ginaingon, nga pag ginaulit-ulit, it means importante. And there is power in repetition. Kaya when we say change destination, it talks about salvation, kaluwasan. Mangutan ako dari karon, all of us here, sure na ba gyud ta nga luwas gyud ta? Lord, isa lang ang niyam. Ang kaluwasan. So, change destination or it talks about salvation. And Apostle Paul said, work out for your salvation. Kay pwede nga naluwas ta, pero if we do not work it out, pwede nga mawala sa ato. Dili ta ang doktrina nga once saved, always saved. Because the word of the Lord says, work out for your salvation. So change destination. Unsa di ay buot pasabot sa destination. Or sa Bisaya pa or sa Tagalog, a destination. Walang po no, destination, pronunciation, spelling lang. So it is the ultimate place, goal, or end point where someone is traveling or something is sent. Gusto na kong masabtan nga ang destination is something like end point nato. That kita diri sa kalibutan, we are just travelers. Mura tag foreigner ba? Pag maingon man gud tag foreigner, bawa na ay foreigner gikag America ni adtong Philippines. Foreigner ang tawag sa iya kay nga naman dili gyud siya taga Pilipinas. Taga laing nasod siya. And we also as naa diri sa kalibutan, we are only temporary. Maingon tag temporary, dili ta mulungtad or mudugay aning kalibutan. We have a destination nga pagaadtuan. We have destination and the Bible talks duha lang ka destinasyon atong padulngan. Naikatulo, wala. Dalawa lang yun. Ka destinasyon, it is what? Heaven and hell. And I just want to insert, di ba kailang man tatanan kay Bishop Hurley Montes. And Bishop Hurley Montes reached his destination, his final destination kahapon, kagabi ilang. And isa or kita, we are all, kumbaga makaingon ko nga, Bishop Hurley Montes is one of the reason nga nung naagot ta diri karon because they are the ones who stand firm with the discipleship system. Without them, those people nga ni stand firm, siguro makaingon ko nga wala pud ko diri or wala pud ko na mold in a way that who am I today without those people who stand firm. Amen. And they reach their destination and that is kumbaga dili nato malikayan nga kamatuoran. Nga tanan ta
muabot sa panahon sa atong end point. Whether we like it or not, this is the reality nga mahuman gyud atong kinabuhi diri sa kalibutan. Wala man ko niingon nga hulaton na lang nato kanus ata mamatay. But as we prepare for the life nga naata diri sa kalibutan, ayaw kalimti nga naay mas importante nga kinabuhi nga angay natong pangandamon. And that is life human sa atong kamatayon diri sa kalibutan. Kung baga dili lang nato i-fix or i-settle atong mind diri sa world, but more than that, fix our mind on the heavenly things. Isa sa nagtatak yun sa ako during that was the last conference nga nasa Bishop is the song of Well Done. The lyric says, one more soul for Jesus. And wala siya nagalong of power, fame, earthly, material things, but he only longs for the Lord to say to him na, well done. Na ngayon do'y bataan na, nga madungog po nato na nga mga pulong. And kana nga mga pulong, madunggan nato sa destinasyon nga tuwa ang Ginoo. So heaven and hell. Dili lang ni siya, kumbaga, tawagan ni parable or fantasy nga naay langit o naay yuta or salida nga naay langit o yuta. Because the word of the Lord confirms it nga tinuod nga adunay langit o adunay yuta. Next slide, please. So in Mark chapter 9, verses 47 to 48, it says, and if your eye causes you to stumble, pluck it out. Tanggala, it is better for you to enter the kingdom of God with one eye than to have two eyes and be thrown into hell. This is impyerno, where the worms that eat them do not die and the fire is not quenched. This is hell, mga igsoon. This is the reality of hell, nga kung asa ang mga ulo dili mamatay, ug ang kalayo dili sab mamatay, nga bisag unsag pangita natong tubig didto, wala tay makita. And it speaks eternity. Walay katapusan nga kamatayon. Hell is no joke. Kumbaga, we should not take it as a joke or we should not take it as kanagong easily lang ang manginabuhi ta nga Christian nga init bugnaw. Kaya ang ingon sa pulong sa Ginoo, kung init bugnaw ta sa pagpangalagan sa iyaha, iluwa or isuka lagi hapon ta niya pag-abot sa panahon. And another verse that says that hell is real is sa Matthew 10:28. Do not fear those who kill the body, but cannot kill the soul. Rather, fear him who can destroy both soul and the body in hell. Destroy kay nga naman. Dito mangod sa hell, as the Bible says, walay katapusan ng kasakit. Walay katapusan nga paghilak dito. And that is why it is very important nga masabtan nato that our destination should be in heaven. John 14:2-3. My Father's house has many rooms. I am going there to prepare a place for you. I will come back and take you to be with me, and that you also may be where I am. So kana nagapasabot sa langit, asa di ayang Dios Amahan tuwa sa langit. My Father's house has many rooms. And I do believe that each one of us has a room. Ana nga dapit. And tanawagan ninyo, si Lord na ini-prepare ana nga dapit para sa atoa. I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. That is heaven. So kung ikumpara ninyo, nothing, kumbaga, gingon pa po sa word ni Lord na walay nakakita, no eye has seen, nor ear heard, nor the heart of man imagined what God has prepared for those who love Him. Kaning picture na inyong nakita dari dili pa ni mao. Nindot dili. Kanang heaven nga picture. Kaya gingon sa pulong
Ginoo, bisan pa walay bisan isa nga nakakita, nakadungog, or masinati sa kasing-kasing sa tao, unsay giandam sa Ginoo para sa atoa. Aren't you excited kung unsa na ang i-prepare ni Lord for each one of us? Heaven is what God prepares for us. Mao'y giandam ni Lord para sa atoa, nga atoang pag-aatuan, mahumanta diri sa kalibutan. Pero, mao tong ginaingon, nga adunay babag. And all of us wanted to go in heaven. And this is a very reason nganong niadto si Jesus Christ tungod sa babag nga mao'y nakapahimulag sa atoa, sa Dios Amahan sa atoa. And kabalo ko o kabalupon mo unsa ni siya. And that is sala. Sin. Kaya nganong nakapahimulag man, nganong makaingon man nga dili ta maka-reach or dili na to makabuot, dili nahimulag ta sa Dios Amahan because the Lord is holy. He is righteous. And He cannot stand before the presence of sin. He cannot stand before the presence of sin. That is why, this is the reason nga nung niadto si Jesus Christ sa kalibutan. To save the people. Inay mong tapad to save you. Para luwason ka. This is the very reason, dili dapat makalimot nga nung niadto si Jesus Christ diri sa kalibutan. Ganina, while nagakanta sa worship, I was reminded of God's love, Gyud. I was reminded of the cross. Asa ta makakita og ingana klase sa gugma nga andam mi sakripisyo ang iyahang kinabuhi aron maluwas ta. Siguro wala ta diri karon kung walay Jesus Christ nga ni sakripisyo for us. So the problem is that naatay sala, nakasala ta. For the word of says in Romans 3:23, it says, "For all have sinned and fall short of the glory of God." Pag may nga tag-all, tanan nakasala. Walay excuse. Even ang pinakabalaan nga tao nga atong nailhan, still, adunay sala nga nahimuan, fall short of the glory of God. And this is the problem. Mo na'y problema sa atoa. Gusto ta malangit, pero basin nang inabuhi tag pang impyerno. Gusto tag kaluwasan, pero dili gusto mo gawas sa mga butang nga dautan. Og papilion, gusto heaven, pero mo nang ginaingon nga ang gate padulong sa kalangitan is a narrow road. Lisod, pero hayahay sa unahan. Or else, basin, dere, pwede man, pahayahay ta karon, pero pag abot sa panahon, kasakit atong maangkon. So for all have sinned and fall short of the glory of the Lord. And, unsay kabayaran dapat sa sala? In Romans 6:23, it says, "For the wages of sin is," usab, "for the wages of sin is," kamatayon. "But the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord." Gi-highlight na ko ang death kay kani dapat atong destinasyon. Dili man jud ta padulong dapat. Death, kamatayon. But, tungod sa dakong gugma sa Dios Amahan, iyang gihatag si Jesus Christ sa atoa. I know nga, kaingon mo nga, this is very familiar word nga nadungog na nato. Pero again, if I were to ask you karon nga mga season, karon nga mga panahon, how sure we are that when the Lord comes, we will be with Him. Do you remember the first time
Nga kanabi ng nadawatan nato si Jesus Christ as our Lord and Savior, how on fire we are sa pagpangalagad sa Ginoo, how on fire we are, how intimate we are sa pagpangita sa iyahang presensya. And this is a reminder sa ato karon that every day, yes, we have committed sin, we have sinned before the Lord, that death should be our destination. But through Jesus Christ, ni-intervene on our behalf, siya'y nahimong bridge para maluwas ta. That says that our destination nga dapat sa kamatayon, through Jesus Christ, nga mao'y nagpatunga, mao'y ni-intervene, na we can access to heaven. We have the access now to heaven. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish but have eternal life. This is the kind of love na ginaingon ako, nga niluwas sa atua. Ang tinuod nga paghigugma, dadon ka sa kaluwasan, dili sa kalisdanan. Amen? Sige, kung nabasa niyo sa Old Testament, nagademo pa man kahata. Nagademo pa man kahata. Kung nabasa na to sa Old Testament, sa una ang pamaagi sa Ginoo, aron mapasaylo ang sala, isunsa. Offering sa animal. And ang dugo ana nga hayop, maoy bayad sa sala nga atong nabuhat. So, depende sa imong sala. Kung medyo gamay lang nga sala, pwede lang itong kalapate. Pero kung medyo dako na, si mo demand ang priest ba nga, baka na yun. Nya kung ingana gihapon karon nga panahon, kung wala tay mga hayop, patay na diretso. But once and for all, tungod sa dakong gugma sa Dios sa Amahan, it was a Jesus Christ, the Lamb of God, nga iyang gihatag para kita tanan mahugasan, kita tanan mahinluan, kita tanan atong salama bayran. It is Jesus Christ, the once for all sacrifice. Isa lang. Isa lang, si Jesus lang ang kinahanglan nato aron kita maluwas. Dili imong tapad mo'y makaluwas sa imo, ha? Dili imong silingan or dili bisag kinsa, but it was Jesus. It is Jesus Christ. Kay na-remember ninyo itong story po before sa Israelites, nga katong mga nagbutang lang og dugo sa ilahang puwertahan, kay maulang ang naluwas. And the blood nga gibutang gisakripisyo karon is kay Jesus Christ. Kay dati man God in the Old Testament, dili pwede nga ihalad nimo ang naay sakit nga hayop, naay kagid nga hayop. Kanang dapat ang hayop nga ihalad putli, healthy, walay tatsa. And kinsa lang man di ay ang pwede ana nga butang? Jesus Christ. Walay lain. It's only Jesus Christ. And dili po good works mo'y makaluwas sa atua. So we can be saved. Paano? John 3:16 gingon dito, for those who believes in Him will not perish. Katong mga nituo sa iyaha. Believe in Him, kay gingon pa sa Romans 10 verse 17, so then by faith comes by hearing, and hearing by the word of God. So paano ba makadawat og pagtuo ang usa ka tawo kung naay mo share sa iyaha? So when was the last time nga natay gi-sharean regarding sa gihimo ni Jesus Christ sa cross? Sige, kinsay naluwas diri kay tungod sa kanta? Kinsay naluwas diri tungod kay nagbasa lang siya? Pwede niyo taas inyong kamot. Akong bangod, naluwas dyan siya through reading. Reading sa book. And that's possible man po. Kinsay naluwas diri kay tungod lang nagtanaw siya og video wali sa social media. Pero kinsay naluwas diri nga tungod na ay someone nga ni-share sa iyaha.
And most of us naluwas kay tungod na ay usa nga ni take courage nga mo share sa atoa regarding sa unsay gihimo ni Jesus Christ sa cross. And kita to, we are those evidence nga naay kaluwasan nga maabot sa usa ka tawo. Ang pagtuo maabot sa usa ka tawo, pagtuo niya kay Hesukristo kung naay mo share sa iya sa pulong sa Ginoo. Amen. So ready ba ta nga mo share sa uban ani? Or sagdaan na lang ninyo sila nga dari na lang. Dari na lang sila padulong. And also for us Christians na daan, mas delikado sa ato ang apart ng mga nakabalo na daan sa kamatuoran pero nagpabilin sa kalibutan ng mga butang. It hits differently sa ato . Kaya we already knew what is true. Nakabalo na taon sa itama, nakabalo na taon sa dapat natong agian, pero kung mas pilion gihapon nato nga diri magpaalagad sa kalibutan, kabalo na taa sa ta padulong. So this is the call also for each one of us nga dugay nang nangalagad sa Ginoo nga secure our salvation. Work it out for our salvation. Because whether we like it or not, kuhaot ka sa Ginoo or mobalik ang Ginoo, akong pangutana, andam bata karon. Amen? So be ready as always. Kumbaga, kung naay mga sigurista diri nga tao, dapat ang unang siguroon atong destinasyon. Manigurado ta, oy. Nigurado magani ta nga maka-income ta, makakwarta ta, manigurado gyud ta. How much more kani nga nagahisgot mahitungod sa kinabuhing walay katapusan or sa kamatayon nga walay katapusan. This is the thing sa atoa. We have to secure our destination. Because the days are now evil. Pwede nga anytime mawala ta sa passing kung dili ta aware sa mga butang nga ato ang ginabuhat. Ephesians 2:8 verse 9, for by grace, grasya ra gyud sa Ginoo, you have been saved through faith. Pinaagi sa pagtuo, and this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one will boast. Grasya, produkto ra gyud ka sa grasya. Produkto ra ka sa grasya, ayaw panghambog nga buutan kay kadaghan kag gitabangan kay dili nay mao makaluwas sa imuha. To end, salvation is found in Jesus alone. Walay laing makaluwas sa atoa. It's Jesus Christ. And I do believe nga nasa 90% siguro nga na diri karon, or 95% had already received Jesus Christ as their Lord and personal Savior. Amen. And the challenge sa atoa karon is to work out for our destination. To work out for that salvation. Lain kaayo, kinsa nangalaga diri 10 years up? Kalang. 10 years, sukad na luwas ka, 10 years na ka nga nangalagad sa Ginoo. Wala, 20 years. 15 years. Lain kayo maabot ang panahon na sa pila ka tuig ni nato nga nangalagad sa Ginoo, pag-abot diay sa panahon isuka ra gihapon ta sa Ginoo. Kay tungod nag-init abugnaw sa pagpangalagad. Sure na gyud unta kaayo ka una-una nimong encounter kay Lord, you are so sure that you have been saved by Jesus Christ. Pero along the way, wala nimo na matikdan, wala nimo na bantayan, na hinay-hinay day ka ginabira pagbalik sa kaaway, and here comes end na. Ayaw palabot nga masaya ang mga katuigan nga imo hang girender diri sa simbahan, girender nimo sa community, tapos dili lang dai ka maluwas pag-abot sa panahon. Munang importante ang daily walk with the Lord. Matag adlaw nga pakiguban sa Ginoo. Salvation, pwede gyud mawala sa atoa. Maong dikit og taman kay Lord
igsuon. Amen? Dili man ka tagustoan ning impyerno. Then, kung dili ta gusto, pag kinabuhi pod nga sakto. Kung gusto tag langit, edi manginabuhi ta nga panglangit. Ana ganito nga, pagpili dayon kay kung mag-init bugnaw ka, impyerno man gyapon ka. So tarungan na lang imong pagbugoy-bugoy. Tarungan na lang diretso kay para dito na lang yun ba, dili na malibog kung asa yun. Pero kung gusto gyud tag langit, pag tinarong gyud pod og taman. That is holiness, righteousness, purity, consecration will be present sa atua. I'm not saying a perfect man yun tadayon, that each day maningkamot ta, napagabot sa panahon, sa langit ta, padulong. Gihigugma kag taman sa Ginoo, ayaw palabot nga moadto lang kag impyerno. Di pa kamatian ta ni Lord. So therefore, work it out, our salvation. Pwede ba manindog tang tanan? Can we all stand?